Is your marriage worth fighting for? Dapat mo bang ipaglaban ang marriage mo sa mga taong gustong sumira nito? Is your marriage worth fighting for? Kung may third party nang involved or kung paulit-ulit na lang ang pagtataksil sa iyo ng asawa mo? We will tackle these controversial issues in our podcast today. Before we dive in this sensitive topic, let us go back from the beginning. Kung bakit mo ba pinakasalan ng asawa mo? Of course, dahil niniwala ka na siya ang bigay sa iyo ng Diyos at siya yung taong gusto mong makasamang tumanda sa hirap, sa ginhawa, sa sakit, sa kalusugan hanggang sa kayo'y bawian ng buhay. Pinaglalaban natin ang ating marriage o pag-aasawa dahil alam natin na ito ang tamang gawin. But the big question is this, hanggang kailan mo ba dapat ipaglaban ang marriage mo? Second question, pareho ba kayong mag-asawa nang ipinaglalaban? Next question, anong gagawin mo kung ikaw lang pala ang nakikipaglaban sa marriage mo? Ikaw lang pala ang nag-e-effort na mabuo ang pamilya mo o maayos ang samahan ninyong mag-asawa. But first, let's answer the first question. Hanggang kailan mo ba dapat ipaglaban ang marriage mo? Kung ang asawa mo ay paulit-ulit kang sinasaktan, ay naabuso physically or verbal abuse, pinagbubuhatan ka na ng kamay, minamaliit ang pagkatao mo, or mas worse, paulit-ulit kang niloloko, pinagtataksilan ka tapos magsusorry sa'yo, iiyak, magmamakaawa sa'yo, ikaw naman patatawarin mo because alang-alang sa mga anak mo at gusto mong buuin ang pamilya mo. Then after a month, balik ulit sa dati. Sa palagay mo, do you think worth it pa ba na mag-stay ka sa ganyang uri ng toxic relationship? Ang mentality kasi natin, okay lang basta buo ang pamilya ko. Kahit na ginagawa akong hangal or, stupid ng asawa ko, kaya kong tiisin alang-alang sa pamilya ko. But first of all, in the first place, kaibigan, hindi na buo ang pamilya mo. Kasi kung buo ang sinasabi mong pamilya, bakit kailangan pang maghanap pa ng iba ang asawa mo? Bakit sinasaktan ka niya ng lihim or sa harap ng mga anak mo? You need to come to a realization na hindi mo deserve na maging punching bag ka ng asawa mo. Pinakasalan ka ba ng asawa mo para bugbugin ka lang? Hindi mo deserve na baliwalain o saktan ka emotionally or mentally ng asawa mo. Dito sa ganitong sitwasyon, you need to draw a line here. Dapat alam mo at ng mga anak mo kung ano ba ang mali o tama o kung ano ang katanggap-tanggap. Tanungin mo ang sarili mo and be honest with yourself. Tama bang tiisin mo na lang ang pananakit ng asawa mo physically, emotionally, and mentally? Tama bang ilagay mo sa panganib ang buhay mo, pati buhay ng mga anak mo? Ang mentality natin, ayaw nating may masabing hindi maganda ang pamilya natin, ang mga tao sa paligid natin. We deceive the people into thinking na okay lang ang pamilya natin. But for your own sake, tama ba na ilagay mo sa panganib ang buhay mo at magtitiis ka na lang? Dapat bang manatili ka sa toxic na relasyon na to? Kahit na alam mo na may babae ang asawa mo or may lalaki siya, na may iba na siyang pamilya, iba na ang inuuwian niya, dapat ba talagang ipaglaban ang ganitong klaseng asawa na in reality wala namang pagmamahal sa iyo? You have to be honest to yourself. Labas dito sa usapan ang mga anak mo. Don't think about your children here. Pinag-uusapan natin ang sarili mo, yung buhay mo. Kasi kung hindi maayos ang relasyon mo sa asawa mo, hindi rin magiging ayos ang buhay ng mga anak mo. In reality, kaibigan, ito ba ang gusto mong ituro sa mga anak mo na kapag lumaki sila, nag-asawa sila, okay lang, nasaktan sila ng kanilang mga asawa, okay lang na lokohin sila, gawin silang estupido, na okay lang magtiis sila, umiyak sila ng lihim, tiisin nilang lahat for the sake na gusto niyang maging buo ang kanyang pamilya. Ito ba ang gusto mong ituro sa mga anak mo? Kung alam mo na mali ito, you need to stop the cycle. You need to cut the cycle. Kung adult na ang mga anak mo, I'm sure mauunawaan nila ang sitwasyon mo.
My next question for you is this, pareho ba kayo ng asawa mo ng pinaglalaban? Kasi baka ikaw lang naman pala ang mag-isang lumalaban at ikaw lang pala ang pilit na bumubuo sa wasak mong relasyon sa iyong asawa. It takes two to tango. Dapat dalawa kayo ng asawa mo na nagsusumikap, na lumalaban, na nagpoprotekta sa relasyon ninyo at sa pamilya ninyo. Kasi kung dalawa kayo ng asawa mo, mas maganda at mas mabilis ang pagbuo ng inyong pamilya. Kung ikaw lang pala ang mag-isang nakikipaglaban, what is the use of all of this? Anong saysay ng pakikipaglaban mo kung ikaw lang palang mag-isang lumalaban? Kaya kaibigan, you need to be open. You need to be honest about yourself. May saysay pa ba na bigyan mo ng second chance ang mister mo, ang misis mo, kung wala naman pala siyang respeto sa iyo, kung wala naman palang siyang pagmamahal sa iyo? I don't recommend separation or divorce. Hindi ko pinapayo sa iyo, kaibigan, na iwanan mo ang asawa mo, na hiwalayan mo ang asawa mo. Ang sinasabi ko sa iyo ay ito, subukin ninyong mag-asawa na buuin ulit ang relasyon ninyong dalawa. Magpa-counsel kayo, humingi ng payo o tulong sa mga kakilala nyo na matagal nang may asawa at successful ang kanilang marriage. Renew your marriage vows. Pero kung ginawa mo ng lahat, kung binigyan mo ng maraming chances ang asawa mo, hindi lang 2 pagkakataon, kundi 3, 4, 5 pagkakataon at paulit-ulit kang sinasaktan, paulit-ulit siya nangangaliwa, then tapusin mo na ang pagdurusa mo. Hiwalayan mo na siya. Your spouse don't deserve you. Hindi kanya deserve. Isipin mo ang sarili mo at yung mga anak mo. Cut ties with toxic spouse. Pray and ask the Lord for wisdom. Pray and ask Him to heal your broken heart. Masakit pero mas lalo kang masasaktan, kaibigan, kung hahayaan mong apak-apakan ng asawa mo ang iyong dangal at pagkatao. Ibigay mo sa Diyos ang lahat ng sakit ng iyong puso at gagamutin niya ang iyong sugat at bubuing kanyang muli. Is your marriage worth fighting for? Oo naman. Kung alam mo naman na nagsisisi ang asawa mo at willing siyang mag-umpisa muli, your marriage is worth fighting for. Pero kung hindi naman, kung niluloko ka ng asawa mo at meron na siyang iba, may iba na siyang pamilya, it's time for you to cut ties and let that person go. At magsimula kang muli kasama na yung mga anak. The praying mom, there's power when you pray.